O sa mga PhilHealth contributor, lalong-lalo na sa mga manggagawa na buwisit sa buwanang kinakaltas sa sahod para lang sa PhilHealth contribution. Mas mabuwisit pa po kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi may plano ang gobyernong to na pakialaman at gastusin yung pera natin, yung contribution natin, para sa kung saan man nila yan gustong gastusin. Paliwanag natin. Nitong nakaraan, naglabas ang Department of Finance ng Department Circular number 003-2024. Dito sa Department Circular na to, inaatasan ng Department of Finance yung mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs na i-remit o ibigay yung kanilang mga excess funds sa pambansang pamahalaan. Ngayon, para saan? No? Bakit i-remit ng mga GOCCs gaya ng PhilHealth yung sobrang pera sa pambansang pamahalaan? Ito daw kasi yung magiging fund source o pagmumulan ng pondo doon sa mga tinatawag na unprogrammed appropriations ng gobyerno. Ngayon, ano yung unprogrammed appropriations o yung unprogrammed funds na tinatawag? Parang standby yan na pera o budget na wala pang purpose na pagkakagastusan sa ngayon. Pero later on, pag naisipan na gastusin, pwedeng gastusin yan. Magkano ba yung hinihingi na dapat daw na standby fund? So, ang nire-request ng executive branch ng gobyerno natin ay 731 billion pesos na unprogrammed funds. Yung kanyang hinihingi sa Kongreso. Isang kembot na lang, 1 trilyon na yan. 1 trilyon na wala pang purpose na budget. Standby lang daw. Ngayon, yung PhilHealth bilang isa sa mga government-owned and controlled corporations ang panggagalingan ng pondo para mabuo itong unprogrammed funds. Wala naman sana dapat problema kasi may mga gano'n naman talaga na hindi natin ma-foresee o makikita agad na dapat pagkagastusan. Pero tangina naman PhilHealth, may sobra-sobra ka palang pondo, may sobra-sobra ka palang pera mula sa subsidyo sa gobyerno tsaka sa contribution namin na mga manggagawa. Alam nyo ba kung gaano kalaki yung sobra-sobrang pondo na tinatago lang ng PhilHealth? Nasa 89.9 billion pesos lang naman yung excess o sobra-sobrang pondo dyan sa PhilHealth. Malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kapag may sobrang pera o pondo ang PhilHealth, dapat nitong gamitin yung pondong ito para i-expand o paramihin yung benepisyong nakukuha ng mga miyembro ng PhilHealth. Pwede rin itong mga hulugan ng pagpapababa ng premium o yung binabayaran natin buwan-buwan. Hayop na PhilHealth to. Sobra-sobra pala yung pera. Tinaasan pa yung monthly premium. Mula 4%, ngayong taong to, 5% na ang monthly premium. Tapos ngayon, balak pa nila na pakialaman at gastusin yung kontribusyon, lalong higit ng mga manggagawa para gastusin sa kung saan man na hindi natin malaman na pagkakagastusan nila. Kaya kayo na mga hayop kayo na nandyan sa PhilHealth, kayo mga gunggong na mga opisyal na nandyan, huwag nyong galawin yung kontribusyon ng mga miyembro nyo, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Sa halip na ilagak nyo sa kung saan man, hindi namin maunawaan kung saan nyo gagastusin, pababain nyo yung premium, yung monthly contributions, at i-expand nyo yung mga serbisyo na covered ng PhilHealth. Hands off our PhilHealth contributions. Share nyo po ito para malaman ng mga PhilHealth members at mga contributors.